nagmumula sa kaitasan. Muli sa inyong kalagitnaan, katotohanan, aking wiwikain sa inyong kalagitnaan. Na inyong lubos napakanasain, na ang inyong mga pangalan ay may sulat sa aklat ng buhay. Sa pamagitan ng inyong pagtupad at paghanap na walang pahid ng pagkukunwari at katalampalasanan sa harap ng Diyos na lumikha ng buhay. Alalahanin ninyo ang lakas at hininga na inyong taglay-taglay. Nakatulad ng sinulid kung paanong may umpisa ay may hanggan. Gamitin ninyo yung taglay na lakas at katawang kinapalaban ng Espiritu ng buhay mula sa kaitasan na sa buhay ninyong kasalukuyan. Inyong magkapit madaig sa mga pagay ng pita nito upang magkaroon kayo ng kalayaan sa pagkilala at pagsunod at pagganap ng palatuntunan at kautusan at kalooban ng Diyos na siyang tumawag sa bawat isa sa inyo. Na ang kanyang kagalakan ay nasa pamagitan ng inyong katapatan at hindi ang kinang ng ginto at pilak ng buhay ninyo sa sanglibutang kinasasalihan. Na sa lahat ng sandali ang inyong mga salita ay pawang liwanag na tatanglaw sa kaisipan ng inyong mga kapatid upang mapagkilala ang mga bagay na mabuti at ang mga bagay na matuwid sa harapan ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong mga salita ay maging daan ng batong katitisuran at kalibakan ukol sa inyong kapatid. Na habang ang kasulatan
kinasasaligan. Na hindi sa pamamagitan ng inyong pagkakilala ng mga bagay ng salita ng kasulatan na imbis ng salita ay magbunga ng mabuti at maghari ang kapayapaan, ay di gayon, kundi nananagana ang kalikuan, ang pagkakasala at ang anumang bagay na nagdudulot ng pagkababahagi na di matuwid sa harapan ng Diyos. Ang mga bagay na yan sa inyo tao ay nagiging daan ng kalikuan, higit pa kaya sa harapan ng Diyos ng mga tupa na kanyang palalapitin ay malapat kalingain ng salita at mapagkilala ang kalooban ng Diyos upang sila ay hindi na tunay pa na mapahamak at lumakad ng dito at doon sa pamamagitan ng maling pagkakilala at pagsamba sa harapan ng Diyos, kundi sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo. Mapagkilala ng tao ng Diyos ay marapat kilalanin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Na inyong walang alagang yung taglay na laman at inyong yakapin pakaingatan ang ukol sa Espiritu upang sa lahat ng sandali manatili ang kapayapaan at sa lahat ng sandali ang ugnayan ninyo tao sa harapan ng Diyos ay nananatili. At sa anumang paraan, ang daan ng kapanganiban at kamatayan inyong maiwasan at ang kapayapaan maghari sa gitna niyo. At sa mga bagay na yan, maparangalan ng Diyos sa pamagitan ninyo ng kanyang salita at ang aral ng Ebanghelyo ay nawadha sa inyong katauhan at mapagkilala na kayong ay naaralan ukol sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay magniningning sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo. Na sa bawat ninyong pagakbang at paggalaw, pakinabang ukol sa Espiritu at hindi sa inyong taglay na laman, upang magkaroon kayo ng matuwid na gawa sa kanyang harapan at magkaroon kayo ng kapamahalaan na maghango ng isang kaluluwa na nasa bangil ng kamatayan at inyong madala sa pag-asa at kaligtasan. Ang Diyos ay di napabibiro, aking mga anak na babae at lalaki. Kung paano ng unang panahon ng palaon ni Moses na hinangong ito sa kamay ni Paraon, at
nang dahil sa kapalaluan ng ilan, hindi lahat nagkamit ng kaligtasan. Gaano pa kaya sa inyong panahon? Kung hindi kayo kakitan ng katapatan, huwag niyong sabihin, lumakad ang mga araw at mga buwan at taon na kayo'y nasa ilalim ng pangangasaywa, sa ilalim ng trono ng ilaw, at ang lahat ng inyong mga gawa sukat na upang ang kaligtasan ay inyong angkinin, at hindi kayo gagalaw sa paglakad sa kalooban ng Diyos, at inyong labagin ang palatuntunan at kautusan, at sasabihin ninyo sa inyong sarili, kabahagi kayo sa pangakong kaligtasan. Sa mga bagay na yan, magpakapantas kayo. Ang Diyos ay di napabibiro upang ang inyong mga gawang liko ay kanyang palitan ng kapayapaan at katagumpayan, aking mga anak. Ang liko ay liko nga, ang masama ay masama nga. Ano mang inyong ihasik, karampatan lamang ang inyong kagantihan. At ang Diyos ay di lumilimot ng inyong mga gawang mabuti. Ipakita ninyo sa Kanyang inyong katapatang paggawa, at di pakunwari sa harapan ng inyong mga kapatid, upang sa mga bagay ng inyong pagpapagal, kung dumating ang hangganan ng paghiwalay ng inyong katawan at espiritu, doon ninyo kamtin ang bunga ng inyong pagpapagal, at hindi sa buhay na ito, aking mga anak na babae at lalaki. Kayo na napaloob sa ilalim ng trono ng ilaw bilang mga tagapangasiwa at kasap o katuwang ng unang sugo. Huwag niyong hangarin ng inyong mga sarili tingalain ng tao, kundi inyong asamin na sa harapan ng Diyos makilala ang bawat ninyong gawa, at tunay ng Diyos ay di mapagpakunwari upang gantihan at parangalang kayo sa lahat ng inyong matuwing nagawa, at hindi sa mga bagay na liko at kubli sa harapan ng inyong mga kapatid. Sikapin ninyo sa inyong panahong ito ang lumakad na makipagtotohanan, at hindi nang dahil sa nasan ng inyong ibig ng inyong mga taglay na laman. Ang mataas sa inyo ay maging lingkod, at hindi ang mataas ay kailangang paglingkuran. Magpakababa kayo sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na buhay na siyang tumawag sa inyo. Malapad ang lupain na inyong marapat pagtrabahuhan. Hindi kayo pa nagsisigawa sa ilalim ng tabernakulong inyong pinasas
kalilungan, kundi kayo ay nagsasanay pa lang na magsalita at nagsasanay kung paanong tumayo at tumakbang. Dadapwa at magpalalo ang ninuman sa inyo sa anumang paraan. Kayo bagay tatagal sa panahon ng pakikidigma na kung ang panahon ay dumating. Gayong kayo'y mahina at walang sapat na sandata at kalakasan upang bakain at gapin ang maling katuwiran at pamamahalang makawalaman sa inyong kapanahunan. Kung hindi kayo magpakapantas sa karunungang ukol sa Diyos at hindi kayo magpalakas sa Espiritu sa anumang paraan, hindi kayo matatawag na kayo na nga ang sundalo ng Kristo na makikipagbunyagi upang ang katuwiran ng Diyos ay sumilang sa apat na sulok ng lupang inyong kinasasaligan. Sapagkat marami kayong harapin, hindi nyo napagkikilala ang inyong mga kaway, at hindi nyo napagkikilala ang bawat ninyong inakbangan sa apat na sulok ng lupang inyong kinasasaligan. Kung inakala ninyong kayo'y lumalakad, dadapwat ang inyong mga mata ay nakapikit. Paano ninyong makikita ang daang inyong tinatahak? Paano kayong gagalaw ng inyong mga kamay kung hindi nyo alam kung saan ito gagamitin? Magpakapantas nga kayo, aking mga anak, na babae at lalaki. Hindi sa pakikibakang walang kabuluhan, hindi sa pakikisalitan na ukol sa laman, kundi magsigitibay kayo at magpakalakas bilang mga sundalong ukol sa Diyos at hindi mga tinawagan ukol lamang sa inyong sariling kaligtasan. Gayong ang kaligtasan marapat ninyong pagtrabahuan, hindi sa pamamagitan ng mga bagay ng kailangan ng inyong mga laman, kundi ang mga bagay ukol sa Espiritu ng tao ay inyong bigyan ng pag-ibig at pagmamalasakit, espiritual, material, espiritual, aking mga anak na babae at lalaki. Sayang ang araw at panahon na inyong pinamamalagi sa kampamento ng Diyos. Gayong sa inyong paglabas, kayo'y mga baboy na sapak at maraming karumihan. Ginagawan ninyong yugib ng tulisan at magnanakaw ang tahanan ng aking Ama. Nang dahil baga, walang nakakakilala sa bawat ninyong mga gawa at bawat ninyong mga galaw. Nagkakamali kayo. Winawalan ninyong dangal ang kapangyarihan ng Diyos at niyuyurakan ninyo ang kanyang lingkod na hirang at mahalaga sa kanyang harapan. Na marapat ninyong tulungan sa pagpasan ng krus na kung saan ang kaligtasan
ay mabahagi sa tao. Kayo ay kabilang sa naging kapabayatan sa kanyang mga pagod. Kilalanin nga ninyong inyong mga sarili. Kung kayo nga'y hinirang at mahalaga sa harapan ng Diyos, o kayo'y nakakarami at nagbibigay ng huling upang ang tao'y humatol sa harapan ng Diyos na buhay. Ninanasan ninyo ng inyong mga kamay maggamot sa karamdamang taglay ng katawan ng tao. Hindi ninyo mula subukan na gamutin ang bawat ninyong katauhan sa lahat ng mga bagay ng karamdamang taglay nito. Ibig nyo ng tao'y linisin sa pamagitan ng salita ng Ebanghelyo. Dadapwat ng inyong mga sarili. Hindi nyo muna linisin upang makapaglinis kayo naman sa iba. Pagsanayan ng bawat isa sa inyo na magpigil ng kanyang bibig upang hindi makapagsalita ng daya at anumang salitang masama laban sa kanyang kapatid. Upang ang bawat salitang lalabas sa inyong mga bibig maging makabuluhan at pawang katotohanan. Husayin ninyong inyong mga sarili upang magkaroon kayo ng karapatan at kabahagi na maghusay ng sanglibutang inyong kinasasalihan. Upang ang panahong inyong ginugugol hindi mawing walang kabuluhan, aking mga anak na babae at lalaki. Ang mga pinagkatiwala at pinagkalooban ng Diyos na may kapamalang magbigay kapansalaan sa tao sa apat na sulok ng lupa ay kumikilos. Dadapwat kayo. Anong inyong ginagawa? Ang ilaw na nagniningning sa gitna nyo inyong tinatakbuhan upang hindi ninyo mapagkilala ang inyong mga kasalanan. Na bagamat nasa tabi niya kayo, ang ilaw na kanyang taglay-taglay, pilit ninyong pinapatay sa pamagitan ng di ninyo pagsuswito ng inyong mga sariling mga ugaling ukol sa laman. Kung sa gitna nyo ay walang kapayapaan, paano nyong may pakikilala sa sanglibutan na marapat ng Diyos ay maghari upang magkaroon ng kapayapaan? Paano niyong sasabihin ng Diyos ay nasa gitna niyo
ikaw ay pawang kalikuan. Mag-isip kayo, aking mga anak na babae at lalaki. Ang kaligtasan ay hindi nyo kakamtin sa pamagitan ng salita. Kung hindi kayo kikilos at gagawa at tutupad ng palatuntunan at kautusan ng Diyos upang kayo'y mabago sa katauhang ukol sa laman at mapalitan ng katauhang ukol sa Espiritu na magtataglay ng karunungan, kaalaman at kapangyarihan, aking mga anak na babae at lalaki. Upang ang karangalan ng Diyos ay kayo nga dadapat kung hindi nyo swituin ng inyong mga sarili at magiging mapagpakunwari kayo sa harapan ng inyong kapatid at sa harapan ng Diyos na sa araw ng katulad nito ang aming salita ay waring tunay na buhay at gising sa inyong katauhan. Dadapat sa araw ng bukas kayo'y taong makalaman na hindi nakakakilala ng mabuti't masama at hindi nakakakilala ng palatuntunan at kalooban ng Diyos at kayo'y lumalakad ng tao sa ukol sa sanglibutan na humahipo at gumagalaw ng mabuti't masama, aking mga anak na babae at lalaki. Kung ganyan, sa anumang paraan, kahit dumating ang hangganan ng iyong buhay, wala kayong tamuing kaligtasan. Siyang katotohanan, patotohanan ko sa inyong kalagitnaan, guro ng sangkatauhan. Nako, magtatagal sa inyong kalagitnaan. Sana tunay na napagkilala ninyo ang Diyos na inyong paglilingkuran, na Diyos na buhay at makapangyarihan, na kayang bumuhay at kayang pumatay. Sino kayo o tao upang sa kanyang harapan ay lumakad kayo na waring nakikibiro at hindi makitotohanan? Ang mga bagay, aking mga anak, ay wag nawang maging huli. At Diyos sa inyong kalagitnaan, guro ng sangkatauhan, Jesus ng Nazaret, at Diyos aking mga anak. Sobrang lakas yung ano. Sabi ni Manong, break muna bago ipagpatuloy. Break na tayo.